Paano gumawa ng sariling potting compost? Huling bahagi na ng Enero at papunta na tayo sa abalang panahon ng pagpaparami ng halaman. Mapapabuti ang paglago ng mga halaman mo buong taon kung makakakuha ka ng magandang potting compost para sa pagpuno ng tray at pagpapalaki ng malulusog na halaman. Tama, sa buong panahon talaga. At sa isang natatakpang lugar, mas mataas ang tsansa ng tagumpay, lalo na kung maganda ang iyong compost. Kaya gumawa kami ng ilang pagsubok dito noong Enero para makita at masubukan ang ilang compost at maipakita sa inyo. Halimbawa, ito ay multi-zone na labanos sa isa sa mga tray na dinisenyo ko. Ito ay CD60 na may maliliit at papakitib na mga cell. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng maraming compost, basta mataas ang talidad kahit kaunti lang. Sa tingin ko, maganda ang compost natin dito. Pero may interesting na kaibahan. Sa isang dulo, binili ang compost. Maganda naman ito at wala namang masama. Pero ito ang gawa sa bahay. Alam mo, talagang nagulat ako kung gaano kaganda ang homemade na compost. Pero talagang espesyal ito. Ipapaliwanag ko mamaya at titingnan natin sa labas ang mga materyales at sangkap na pwede mong ilagay. Kung makakakuha ka ng magandang compost sa ganitong tray, multi-zone ito. Karaniwan 3 o 4 na labanos bawat cell. May 6 na pong cell dyan. May 200 labanos dyan. Ang galing, kahit maliit ang espasyo, pwede kang magpalago ng maraming halaman basta maganda ang compost. Dito naman sa kabilang banda, meron tayong 2 magkaibang compost. At ano mararamdaman mo kung yun ang tinaniman mo? Parang ito yung binibili ko. Compost na walang pit, maganda ito. Itinanim ang mga broad beans 1 buwan na nakalipas at nandito sila kahit walang init. Pero medyo mainit-init naman. Hindi naman talaga ibinebenta bilang potting compost ang isa, kaya hindi patas ikumpara. Pero para sa akin, may mali pa rin dito. Gawa ito mula sa digestate na kadalasan ay iniiwasan ko dahil medyo hindi ito maasahan based sa karanasan ko. Ito lang ang napansin ko. Maaring okay naman ito para sa ilan sa inyo, pero ako hindi pa nagtatagumpay sa kahit anong gawa sa digestate. Basahin ng maliliit na detalye, hindi laging malinaw kapag bumibili ng compost. Minsan, tinatawag din itong organic compost. Maganda pakinggan, di ba? Tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado sa susunod naming video tungkol sa paglalagay sa trays sa susunod na linggo. Tingnan natin ang ilang posibleng sangkap. May magagandang materyales dito para sa potting compost. At para mapunta sila sa ganitong estado, nagsala kami ng kaunti. Kaya may mga opsyon sa pagsasala, tulad ng gaano kaliit ang gusto mo. Ito ay 12 mm na mayroon pa ring ilang malalaking piraso ng kung anuman ang nasa compost, sa kasong ito, mga piraso ng kahoy at mga sanga. Dumadaan ito sa metal na salaan na nakita ko online noong 1 taon. Matalino talaga ito. Ginawa rin namin ito noong dekada 80 gamit ang metal na frame ng kama sa 45 degrees. Ihahagis mo ang mga bagay dito. Mahuhulog ang pinong bahagi at mananatili ang malalaki sa harap habang dahan-dahang bumababa sa bunton. Nakuha mo na ang magandang pinong material. Dito, 12 mm ang salaan, kaya makikita mong maganda ito. Homemade compost talaga ito. Pero ito, hindi pa rin ito magiging ideal para sa maliliit na compartment ng punlaan, halimbawa. Medyo sobra pa ang ganitong klase ng bagay na hindi naman makakahadlang sa paglaki. Kahit kahoy ito, hindi naman sobra. Pero wala itong masyadong sustansya. Kailangan natin ng 2 pangunahing bagay. Kailangan natin ng sapat na sustansya dahil maliit lang ang dami ng compost na ginagamit natin. At kailangan natin ng drainage, kaya makakatulong talaga yon sa drainage. Kung alam mo, pwede kang gumawa ng potting compost mula sa kahoy na materyales. Maganda ang drainage pero hindi lalaki masyadong halaman. Kaya kailangan natin ng konti ng pareho at talagang ginagamit namin ito. Nakakatawa at medyo ironic. Galing iyon sa plastic na wormery at yung isa ay uod. Nahuhulog ang compost at pwede akyatin ng mga uod. Ikaw, in-stack mo ito pataas. Pero sa totoo lang, 4 na milimetro lang yan, na mga 1/6 na bahagi ng 1 pulgada. At pinapadaan ito kapag inalog. Medyo matrabaho ang makakuha ng marami.
pero practical at posible namang makakuha ng sapat. Ginawa na ni Adam ito noong nagyelo ang compost, noong 1 linggo at naging maganda ang resulta. Napigilan itong mabasa at malata dahil kapag ganoon, hindi gagana ang ganitong salaan. Kaya kung mag-iisip ka ng maaga, kung may compost ka na balak mong salain sa loob ng 1 o 2 linggo, ilagay mo muna ito sa tuyong lugar, kahit sa loob ng kubol sa sahig. Ikalat mo at hayaang matuyo ng kaunti bago mo subukang salain. Kaya gusto ko lang bigyan diin, ito yung tray na ipinapakita ko sa'yo kanina at ito yung labanos. Kaya ayun, hindi sila masyadong nagdikit-dikit. Isa pa itong bagay na titingnan natin sa susunod na linggo. Pero narito ang ilan. Mga labanos na maganda ang pagkakaugat. Pero makikita mo na 4 na halaman na may tamang laki tumutubo sa kaunting compost lang. Iyan ang punto ng tinitingnan natin dito. Kung paano makakamit yun. Handa nang itanim sa lupa ang mga labanos kasi malalaki na sila. Iba't ibang compost na nasala at ang itsura nila. Ito ay gawa sa bahay. At ito ay 18 buwan na. Ito na ang pinakamagandang compost na nagawa ko sa bahay. At sigurado akong magiging maganda ito para sa pagtatanim sa paso. Nagkaroon kami ng ilang pagsubok nung nakaraang taon kung saan ikinumpara namin ang iba't ibang compost ng hiwa-hiwalay para lang makita kung paano ang resulta nila. At sa totoo lang, medyo mabagal ang simula nito pero naging magandang resulta sa huli. At sigurado akong ang mabagal na simula ay dahil sa problema sa drainage. Kapag maliit pa ang ugat ng mga punla at habang nabubuo at lumalakas ang kanilang mga ugat, hindi na ito masyadong mahalaga. Pero ang tinitingnan talaga natin dito ay para sa mga napakaliit na ugat. Kaya dito napakahalaga ang drainage at dito pumapasok ang wood chip na ito. Maniwala ka man o hindi, ito ay wood chip na sinala hanggang 4 na milimetro. Sa totoo lang, mga 3 taon na ito. Na-deliver ito dito 2 taon na ang nakalipas nang sinabi nila, hindi nung nakaraang taon, sinabi nilang 2 taon na raw ito. Hindi mo talaga alam kung totoo. Sa isang banda, hindi naman mahalaga, mas importante kung ano ang itsura nito. Pero kung makukuha mo na magmukha itong ganito, ayos na ayos. At napapansin kong talagang mahusay itong gumagana. Bilang pantulong na sangkap, pinapabuti nito ang drainage, nakakabihag ng hangin sa compost, at nagbibigay ng ilang sustansya. Lahat ng ito ay magagamit at narito pa isa pang kamanghamanghang posibilidad. Ito ang worm compost. First time ko gumawa nito. Nagkaroon na kami ng Eisenia fetida na mga bulate. Ang mga bulate ay hindi kapareho ng malalaki at matatabang kulay rosas na bulating lupa. Ito yung maliliit na pulang wigglers o tiger worms. Kilala rin bilang pulang brownie worms na biglang lumalabas. Kung may compost heap ka at hindi ito masyadong mainit, pwede silang pumasok dito. Kaya sa mga pangunahing compost heap namin, sa bandang huli lang sila lumalabas kapag wala na ang inip. Gagawin nilang worm compost yun kung hahayaan mo lang sila ng matagal. May lugar kami para sa worm composting at hindi sabay-sabay nilalagay ang maraming materyales para hindi masyadong uminit. Patuloy silang kumakain habang dinadagdagan mo ng materyales sa ibabaw at umaakyat ang mga bulate tuwing may bagong pagkain. 3 linggo lang ang nakalipas, inalis na namin ang ibabaw na bahagi. Matapos ang 10 buwan ng paggawa, inilagay namin sila sa isang bahagi ng lalagyan at bakante ang kabila. At iyan na ngayon ang lagayan ng mga bulate ngayong taon. At kapag inangat mo ang itim na plastic, makikita mo. Karaniwan, makikita mo ang mga bulate doon, minsan pati mga slow worm din. Ngayon, dahil malamig at may nagyelong hamog gabi-gabi, mas nasa ilalim ang mga bulate, kaya hindi mo sila madalas makita. Pero nandun pa rin sila. Kaya normal lang ito mga 6 hanggang 8 buwan na siguro ang edad. Ang dumi ng bulate, sa totoo lang, napakaganda at napakayaman yan. Napansin namin noong nakaraang taon na sa iba't ibang halo ng worm compost, tila 20% ang nagpapalago ng pinakamagagandang halaman. Sinubukan ko ang 100%, pero hindi maganda ang resulta. Sa tingin ko ulit, baka may problema sa drainage. Kaya nga talagang humanga ako sa mga labanos dito, kung gaano sila kagandang tumubo sa 50%. Ngayon, itong pinaghalong worm compost at 50% wood chip ay gumagana. Yan ang kombinasyon na gumagana para sa akin, sa ngayon. Hindi ito katulad ng iniisip mo na pwede kitang bigyan ng perpektong recipe na laging gagana. Kasi ang worm compost mo ay iba sa akin, at ang wood chip mo ay iba rin sa akin. Kaya kailangan mong mag-eksperimento at maging malikain. Tandaan mo lang ang 2 bagay na yon. Kailangan mo ng sapat na nutrisyon,
Kailangan mo ng maayos na drainage, at para sa drainage, yan ang dahilan kung bakit hindi dapat gumamit ng lupa. Maniwala ka man o hindi, yan ang tinatawag na homemaker soil. Mukhang mas maganda pa ito ngayon kaysa dati. Iyan ay dahil nagkaroon tayo ng hamog na nagyelo, kaya ito ay tinatawag na frost tilth. Gustong-gusto ito ng mga magsasaka. Alam mo, kapag naararo na nila ang kanilang mga bukirin, hamog ng nagyelo, at pati na rin ang mga taong naghuhukay ng lupa nila ay gustong-gusto ito. May mga buo-buo ka, tapos binabasag ng hamog ng nagyelo. Kapag hinagod mo lang ng kalaykay, lahat ay nagkakahiwa-hiwalay. Wow, ang ganda. Para sa akin, hindi yon matatag na pagkakabuo ng lupa. Kapag umulan at naglakad ka, dudurog at babagsak ang lupa. Sa no-dig, may compost sa ibabaw, kaya iba ang resulta. Pero ang lupa ay maaring idagdag, masasabi ko, sa maliliit na dami lang. Napansin namin noong nakaraang taon na sa mga pagsubok, kung maganda talaga ang lupa, maaring umabot ng hanggang 20 mula sa dating 10 lang. Napaka-interesante rin pati na ang pagkakaiba ng bigat, maraming materyales doon, kaya tinitingnan lang namin sa timbangan. At ito naman, tinatayan sa isang 10 litrong paso tumimbang ito ng 6.7 kilo. Ibig sabihin ay 70 ang timbang nito. Alam mo, kung tubig yon, kung puno yan ng tubig, aabot yon ng 10 kilo mabigat. At siksik talaga ang tubig, kaya malapit na tayo doon. At ang wood chip compost, kung ikukumpara, mas magaan. Nasa 3.8 o 3.9 na kilo lang. At ang pinakamagaan sa lahat ay ito, na malinaw namang hindi lupa o compost. Yan ay vermiculite, isang uri ng pinalawak na bato. At sa pagkakaalam ko, natural na produkto ito, hindi siya plastic o kung ano pa mang gawa ng tao. May isa pang bersyon na perlite, halos pareho rin. Ang nanay ko, pagpalain siya nung araw, gumagamit siya ng mga bola ng polystyrene na, oo, hindi ko na gaanong gusto yun ngayon. Pero pareho lang ang ideya na maglagay ng hangin sa halo. Madalas kong gamitin ito kapag kaunting lupa lang ang gamit ko para balansehin ang dalawang bagay. Yung labanos doon, bagamat successful, walang ganito, hindi naman ito kailangan pero pwede itong piliin. Isa pang option ay abo ng kahoy mula sa aking kalan na pinapagana ng kahoy. Mataas ito sa potash. Hindi ako gaanong nag-aalala sa sustansya dahil halos lahat ay sapat na. Kung gusto mo ng mas maraming potash, mas magagamit ito pag nagtatanim ka ng kamatis sa paso o katulad dito. Pagkatapos, may rock dust tayo. Mabigat ito, lalo na't basa pa. Iyan ay basalt, batong volkaniko. At sinasabing marami itong trace elements at minerals. Medyo curious pa rin ako tungkol dito. Kinamit ko na ito kahit hindi masyadong naging matagumpay. Pero minsan nilalagay ko pa rin para masiguro ang lahat. Mas gusto ko sanang seaweed pagdating sa trace minerals. Wala ko niyan dito ngayon. Pwede kang gumili ng seaweed powder at kung makakakuha ka nito bilang berdeng pulbos, may kumpanyang Better Plants sa Ireland na nagbebenta nito at ginagawa sa mababang init. Maganda ang naging resulta ko doon nung nakaraang taon, pero naubos ko na lahat na yun. May iba pang opsyon na di ko nabanggit. Ang 3 kale na ito ay nagbibigay ideya sa'yo. Itong mga ito, maniwala ka man o hindi, tumubo sa 2 litrong paso sa loob ng 6 na buwan nang walang pataba. Iyan ang resulta. Masasabi kong lahat sila ay magagandang compost sa kani-kanilang paraan. Ang isa na yon ay dumi ng baka. Kaya maganda ang pag-uugat nito sa dumi ng baka. Mga 18 buwang gulang na siguro ito nang ilagay sa paso, hindi sinala. Iyan ang homemade na compost pero medyo mas makahoy kaysa sa ipinakita ko kanina. At yon ay sinala sa 12 mil, hindi 4 mil. Ang matibay na halamang ito ay galing sa mushroom compost. Isa rin itong option para sa'yo. Kung makakuha ka ng mushroom compost, papatagalin ko muna ito ng kaunti. Kadalasan kasi kapag ibinebenta sa'yo, medyo bago pa ito. Kung hahayaan mo ito ng 2 o 3 buwan, gaganda ang resulta. Siguro hindi mo na kailangan salain dahil nagawa na nila. Durugin mo na lang ang buo-buo, may opsyon ka na. May online akong kurso tungkol sa pagpaparami ng halaman. Matututo ka roon kung paano magpalago ng mga ito. Nasa bago kong librong pambata, may bahagi tungkol sa pagpaparami ng halaman. Isang masayang gawain kasamang mga bata. Ilalagay namin ang mga link sa website ko. May kurso kami sa katapusan ng Marso at isa pang kursong panghapon tungkol sa pagpaparami ng halaman.
At magkikita tayo sa kasunod na video nito na tungkol naman sa kung paano talaga gamitin ang mga compost na ito at kung saan sila dapat ilagay. May naalala pa ako, sa totoo lang. Hindi pa ako nakakagawa ng compost. Gagawin ko na ito ngayon at ipapakita ko kung paano natin ito magagawa ng maayos. Siguro hindi lahat. Ito ay 10 litrong paso na nilagyan ko ng mga 8 litro ng homemade compost. Wood chip, maglalagay din ako ng halos pareho. Tapos yung mushroom compost, konti lang ilalagay ko. Pasensya na, worm compost pala. Siguro mga kalahati ng paso dyan. Nakakagulat talaga, parang may butil ng yelo dito. Sobrang lamig kagabi. Lupa. Wow, kailangan ko ng 2 kamay. County line. Napansin ko na may ugat ng bindweed na nadami doon. Ito ay isang bagay na dapat bantayan sa lupa. Mga ugat ng perennial na damo at pati na rin mga buto. Maaring may ilang buto ng damo. Konting vermiculite lang para medyo mabalance ang lupa. 2 dakot, sapat na yun. Konting rock dust lang para makita. Abo ng kahoy, pero sa tingin ko, di ko na ito ilalagay. Kaya isang magandang paraan ng paghahalo ay pagbuhos. Dahil kapag nagbubuhos ka, nakakakuha ka ng parang padahilig na bunton. At kung ano ang nasa ilalim ng timba ay lumalabas. Mas lalo sa kalagitnaan. Kaya bawat dulo ay napupunta rin sa kabilang dulo. At kung ano ang nasa gitna ay napupunta rin sa parehong dulo. At sa paggawa nito ng 4 na beses, pwede mo pa itong ulitin ng mas marami. Hindi masama kung gagawin mo uli, pero napapansin ko, maganda pala tandaan ang vermiculite. Lumalabas na ang vermiculite sa buong halo at nakakakuha tayo ng maganda at pantay na timpla. Ayan na tayo. 2 maayos na timba. At ngayon ay meron na tayong napakagandang compost para sa pagpaparami ng halaman. Pwede mo itong gamitin sa pagtatanim ng buto at pagpapalaki ng halaman dahil magaan at maganda ang pakiramdam nito.